Meron akong sariling dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Mga kabayan, sa wakas nagsalita na si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa kanyang personal na dahilan kung bakit ayaw niyang makontempt si Pastor Apollo Quiboloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi ni Padilla, hindi lang ang pagkakaibigan nila ng pastor ang kanyang rason kung bakit kontra siya sa kapwa niya senador na si Risa Hontiveros para ipadakip at ipakulong ang pastor. Paglalahad ni Padilla, malaki ang naiambag ni Quiboloy para labanan ang mga komunistang grupo kung saan ay tanging ang SMNI lang na pag-aari ni Quiboloy ang matapang at lumalaban para matuldukan ang insurgency sa bansa. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Quiboloy, religion ito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang natin yun. Ilagay natin huwag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Naniniwala si Padilla na hindi na kailangan sa Senado ang mga isasagawang pagdinig sa kaso ni Quiboloy dahil DOJ na mismo ang nagsasabi na sasampahan na ng kaso ang pastor ayon na rin kay DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Dagdag pa ng senador na dapat pagtuunan na lang ng Senado ang iba pang problema ng bansa, partikular ang paggawa ng mga batas na masigit na kailangan ng publiko. Merong korte. May korte tayo para maggawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? Tayo nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ang ekonomiya natin. Unahin natin yun. Kaya sana para wag na itong lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. From there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo. Kung matatandaan ay nangalap ng pirma si Senator Padilla sa mga kapwa niya senador para kontrahin ang mosyon ni Hontiveros. Pagmamalaki ni Padilla, meron na silang 5 kasamahan na pumirma at 3 senador na lang ang kulang para mambuo ang 8 boto at mabasura na ang petisyon ni Hontiveros para ipakontempt itong si Quiboloy. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, si Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-4, at si Super Rider, Senator JB. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo na ipahinto na lang sa Senado at DOJ na lang ang mag-imbestiga at maglitis sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pinangalanan na ni Senator Robin Padilla ang mga senador na pumabor sa kanya para baliktarin ang contempt order at ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Sila sina Senators Amy Marcos, Cynthia Villar, Christopher Bongo at JV Ejercito. Samantala, tumanggi namang pumirma sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo, bagay na nire-respetoan niya ni Senator Padilla.
Kailangan ni Senator Padilla ng 8 boto mula sa 14 na miyembro ng Senate panel para maharang ang contempt order. Ayon kay Senator Padilla, hindi lang niya basta-basta kaibigan si Quiboloy dahil kasama niya umano ito sa paglaban sa komunismo. Napakalaking bahagi ito para sa akin. Una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganung klase mo. Kasi, kasi tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan, kundi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya, ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yun. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang, parang masyadong magastos pa sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to eh, hindi na, wala na kay pastor yung, pupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamaidam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nilirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Ontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Sir, for the record, sino po yung 5? For the record na, yung 5 po na pumirma? Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, si Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-4, at si Super Rider Senator JB. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Quiboloy, religion nito.
sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yun, ilagay natin sa, huwag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na itong lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. From there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo. Yung mga ganun. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. Walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Kasi isa, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Yung sa akin po, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo, tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para maggawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? Tayo, nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ang ekonomiya natin. Unahin natin yun. Demokrasya tol. Meron akong sariling dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si Pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nagutos sa akin, gano'n. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Yung salita kasing convince, parang yun hindi ko pag naman ginawa yun. Kasi nirespeto ko naman lahat ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag. Ipapaliwanag. Ipapaliwanag ko kung bakit ko sinalungat, yung gano'n. Hindi naman mahirap magpaliwanag. Siyempre,
magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng pagkakataong magpaliwanag, katulad ni Senador Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganun din si Senator Raffy Tulfo. Yung demokrasya to eh. Hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na mga ganito.